Ang alamat ng mina ng ginto sa Baguio. Sa isang nayon sa Baguio na kung tawagin ay Suyok, naninirahan ang mga Igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon, kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay ng tahimik, maibigin sila sa kapwa at may takot sa kanilang mga bathala. Noong panahon na yon, ang mga Igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Taon-taon ay nagdaraos sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Nagpapatay sila ng baboy na iniaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw, nagtungo si Kunto sa gubat upang mangaso. Hindi pa siya lubhang nakalalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutuntun. Karaniwang mga ibon sa gubat ay maiilap, ngunit ang ibong ito ay kaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon, ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango ng 3 ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto, bagamat siya'y malakas at matapang, sinagilahan siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pangangaso. Siya ay bumalik sa nayon at nakipagkita sa matatandang pantas. Sabi ng isang matanda, "Marahil ang ibong iyon ay sugo ng ating bathala. Ipinaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw. Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw." Ang pasya ni Kunto. Ipinabigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain. Nang ang lahat ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ang siyang iaalay nila sa kanilang bathala upang mapawi ang galit kung ito man ay nagagalit sa kanila. Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha nito ay kulay lupa na sa katandaan at halos hindi na makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Natakot sila. Maya-maya ay nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito, "Mga anak, magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil kayo'y mabuti at may loob sa inyong bathala. Gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin. Bumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos, sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyaw. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik kayo rito sa puok na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, daon at sanga ay maaari ninyong kunin, ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito." Tinupad naman ng mga tao ang ipinagbilin ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa puok na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sabi ng matanda,
nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw. Lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liitang dahon. Nagsigawan ang mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas ng dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito, kaya't nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-suyok. Ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito'y hindi na maabot ng tingin ng mga tao. Isang araw, sabi ng isang mamamayan, "Kay taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong ginto. Mabuti pa ay pagputol-putulin na natin ang sanga at dahon nito. Ang puno ay paghati-hatian natin." Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakol. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila ng tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Nang malapit ng mabuwal ang punong kahoy, ay kumidlat ng ubod talim. Umulog ng ubod lakas at parang pinagsaklob ang lupa at langit. Nabuwal ang punong kahoy, nayanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. "Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan. Ang punong ginto upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo'y higit na mag-ibigan, kasakiman ang nag-ari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking ipinagbilin na huwag ninyong sasaktan ang puno. Sa tuwi-tuwi na ay inyong nanaisin ang gintong yan." At pagkasabi ng mga katagang ito sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilulon ng lupang kinabuwalan. Mula nga noon, nakukuha lamang ang ginto sa pamamagitan ng paghukay sa lupa.